Eto na po, humarap na si former Secretary Singson at member ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, at Secretary Dizon, Singson at saka Dizon. Magkatunog, yung dalawa, tungkol sa mga nakalap nila na mga detalye, ebidensya, at ang kanilang recommendation sa mga kakasuhan. Former Speaker Martin Romualdez Saldico at iba pa. Pakinggan po natin. Pupunta. So maraming salamat po. Yan natin si Singson na nagkasalita. Member ng commission. Yan na. Very much at magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya nung sinabi ni Presidente at saka itong sinundan ni Secretary Vince Dizon. Yan o. Naririnig namin ang tanong at sigaw ng taong bayan, mananagot ang kurakot. So, medyo natagalan dahil bagong ICI, we had to start from ground zero, walang budget, walang tao, puros volunteers. Just to let you know, hanggang ngayon, although nasa dyaryo, may budget na kami, sa dyaryo pa lang yun. No? Yung budget inaayos pa, wala pa sa account namin, so yung mga volunteers na kasama namin, volunteers pa rin hanggang ngayon. But let me just say a few things. No? Hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Bakit? I will read to you kung ano yung oath of office ng bawat public official. It says, Oath of office of key government officials involves the appointee swearing to faithfully discharge their duties, bear true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, and obey its laws and orders, and undertaking the obligation voluntarily. Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Pasensya na kayo, as I keep saying, engineer ako. So pinag-aaralan ko basic. So binalikan ko, ano ba yung sworn state or sworn, yung swearing in na ginagawa nila sa harap ng justices, sa harap ng... Ito pala yun. They have direct responsibility to discharge the duties of their office. Kaya hindi pwedeng hugas kamay dito. Otherwise, dapat hindi nila tinanggap yung responsibilidad. Correct. Okay. Having said that, let me just give everyone an update where we are as far as ICI is concerned. Yeah, ganda yan ha. We're expecting additional documents coming from the joint AFP-PNP ground troops who are on the ground. 64 of them have been mobilized nationwide to focus on anomalous and especially the ghost projects and the projects that have been undertaken by the notorious contractors mentioned by the President. So, inaasahan namin either this weekend or next week, dadagsa po yan. No? As I kept saying in the past, isipin nyo na lang, one ghost project will involve easily 15 individuals to be accused. Sabi, So kung 421 yan, tapos na-limit namin sa 80, because the 80 refers to the projects undertaken by the notorious contractors. Isipin nyo lang, 80 times 15, do your math. Tindi. Sorry ha, ombudsman. Malulunod rito ng papeles at saka referrals. No? But aside from that, we have asked BIR to look into personalities involved. Ang dami na naming refer in terms of we want to know the relations. Dami talaga, no? Ang si Dizon naman. sinasabi ng referent na to ay dun sa relationship na yon, no? Nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No? Grabe, ano? Yun ang nangyari. Facts lang lahat ito.
Ngayon, yung para ma-determine kung ito ba ay sapat para mag-file ng charges of plunder, violation of Anti-Graft Corrupt Practices Act, bribery, yan ay pinapasa na natin sa ombudsman kasi yun ang proseso. No, yun ang proseso natin. Kaya yun, question and answer pa. ano kami? Nagsama na kami. Tsaka ano yun sa ombudsman naman talaga pupunta ito lahat Yeah, sorry, I think this is like 5 questions already. So Commissioner, we remember former Speaker Cory Dumontes appeared before the ICC. Yeah. And in material po, ano sa mga sinabi niya doon na nakakontribute sa pag-file? Mahirap kasi talaga yan ngayon. Grabing dokumento. Well, that's why I referred back to the oath of office. Kasi denial assumed regularity, ang parati kong naririnig from all of the witnesses. They assumed regularity, hugas kamay sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. So you have a responsibility. Of course. Ayun Yun yung sinasabi rin natin dati. Lahat ng napupwesto sa gobyerno, elected, appointed, sa lahat ng public office, local and national government, pati mga korporasyon ng pamahalaan, nanunumpa sila sa saligang batas na kailang susundin ang lahat ng alituntunin ng batas. Di ba? Bawal ang mali, bawal ang illegal, bawal ang korupsyon, bawal lahat. Pero hindi nila ginawa. Ngayon sumabit na sila, puro daw hugas kamay. Tama yun. Puro hugas kamay na wala silang kasalanan, wala silang alam, pero kailang pinanumpaan hindi naman nila sinunod, kaya sumabit sila. So nakapokus po kay Romualdez Saldico sa Kongreso. At siyempre yung mga senador, alam na natin, nabanggit na mga pangalan. 6 o 7 senador. Pero huwag tayong magmadali at atin hong unawain din itong proseso. Talagang napakahirap po ng prosesong ito. Sa dami pa naman. Sa dami po ng kontrata, sa dami po at nationwide po itong mga project na nawala at binaboy ng mga kontraktor at politiko. Talagang mahirap po yung likumin sa ganung kadali. Kaya tuloy-tuloy, kaya nga ginamit na ang pulis at military para mag-identify sa region, probinsya, baryo, bukid kung saan nagkaroon ng ghost project or substandard project. Kasi hindi kakayanin niya ng DPWS lang at saka ng ICI. So sabi ni Secretary Singson, member ng komisyon, itong weekend o next week, dadagsa daw yung mga dokumentong yan. So kahit na i-file na yung kaso, kahit na nagrekomenda sila, mayroon pang mga follow-up yan at dagdag na ebidensya hanggat nakakatanggap sila ng mga dokumento at ebidensya sa mga illegal na ginawa nitong mga politikong ito at kontraktor at taga-DPWS, tuloy-tuloy yan. Kaya masa tayo na bago magpasko may makukulong. After Christmas, tuloy-tuloy po yan. Hanggang sa susunod na taon, 2026, ang investigasyon at pagpapakulong. At pag nakulong na yung mga yan, dahil meron ng warrant of arrest, huliin sila, sandigang bayan ang bahala. Sabi nga ni Secretary Singson, pasensya na sa ombudsman, talagang matatambakan kayo. Matatambakan kayo ng mga dokumento at ebidensya dahil tuloy-tuloy ang kanilang pag-transfer, recommendation, referral at kung ano-ano pa ng mga kakasuhan at ebidensya galing sa ICI at yung buong gobyernong naghahanap ng ebidensya. Meron na po, kaya lang hindi talaga pwedeng madali niya. Yung proseso, rule of law ang pinapairal. Hindi bara-bara dahil baka ma-dismiss. Hindi personalan. Case build up. Ebidensya ang basihan. Pag walang ebidensya, hindi ipapail. Pag may ebidensya at sagarado, punong-puno na yung ebidensya, saka ipapail para tuloy ang kulong kalaboso. Diba? Abangan natin ang mangyayari, talagang tumitindi pa